So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ibibigay ko sa inyo yung top 5 entry-level Infinix smartphone na pwede nyo mabili ngayong early 2025. So tara mga J-Vlog, check natin. So mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung top 5 Infinix smartphones na para sa akin is napakasulit na entry-level smartphone. So itong top 5 na to is entry-level. So entry-level meaning 10,000 pesos below po ang ating price segment. Siyempre, yung ibang consumers pag bumibili ng smartphone is nagdedepende rin yan of course sa kanilang presyo. At ang maganda kasi sa Infinix yung 2024, grabe talaga hataw nila, lalo na yung Note 40, Hot 50. Kumbaga, ang dami nilang nilabas sa smartphone na sobrang sulit, bagsak presyo, ang gaganda pa ng specification. So, syempre, ngayong 2025, early 2025, medyo tahimik pa ang Infinix. Wala pa silang gano'n nilalabas sa mga bagong smartphones today. Pero asahan natin, baka mga April or May, June, baka gumawa na ng ingay Infinix kasi March na. Nagsisimula pa lang yung Mobile World Congress nagsisimula pa lang naman yung Mobile World Congress. Yung Tecno, medyo, meron na silang in-announce na susunod sa Camon 30, so Camon 40 series, gagawa rin tayo ng first impressions dyan. Lumabas na rin ng Samsung, gumawa na rin, nag-announce na rin si Samsung ng mga bagong labas sa A series, na gagawin rin natin ng first impressions yan. Si Infinix, baka this March, gumawa na rin sila ng announcement soon, hindi pa na. Meron na rin ako nakita na isang slim na smartphone sa Tecno ata yun So gagawa tayo ng mga first impressions about sa mga bagong labas sa smartphones. So hopefully ma-unbox din natin yung review and game test natin yan. Abangan nyo na lang yung ating mga review about dyan. So quick review muna tayo. So habang wala pa lumalabas sa mga bagong labas sa smartphone si Infinix, bibigay ko na sa inyo yung thoughts ko or yung top 5 na pwede nyo na mabili sa Orange app. So, lalo-lalo na sale na po ngayon sa Orange app. Ang laki po ng mga discount dito sa Infinix official store. Kaya, kung interested kayo sa mga units na nandito, check nyo na lang po yung link sa description box. So, top 5 na magandang Infinix smartphone for me is yung Infinix Hot 50i. So, lumabas to ng late 2024 at na-unbox review. Game testing natin tong smartphone na to. At gagawa rin ako ng review ulit nito ngayon 2025 para makita nyo rin kung sulit pa ba ang Infinix Hot 50i. So, sa Infinix Hot 50i ay meron 6.7 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720p at ang maganda dito 120Hz screen refresh rate ng Infinix Hot 50i. OS, since last year siya lumabas, Android 14 siya with XOS 14 pero there's a slight chance na ma-update to sa Android 15. Balay natin kasi may track record na si Infinix sa pag-update ng kanilang older smartphone at may pinapromise sila ng mga ilang taon na fluency sa mga devices nila even though na OS update kumbaga. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G81 chipset. Sa camera naman, meron siyang 48 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18W fast charging rate. Presyo ni Infinix Hot 50i before is 5,699 for the 4GB 256. Pero syempre, papakita ko sa inyo ang presyo niya sa Orange app ngayon. Infinix Hot 50i, you can purchase for as low as 4,635 sa Orange app with a 4GB 128. So, meron din tayong 256 na nagkakahalaga ng 5,599 or almost 5,600. Pero again, pag sale nga, kung meron kayong mega voucher, there's a possibility na makuha nyo pa to ng below SRP. So, yun mga ka-J-Vlog, napakamura na lang ng Infinix Hot 50i. Kaya siya sulit unang-una sa presyo, yung refresh rate 120Hz halagang 5 plus or below 6,000 pesos. Reasonable chipset na kaya naman mag-handle ng mga modern games and kaya naman ng mga day-to-day task. Battery malaki, 5,000 mAh battery capacity. Pang-apat sa ating listahan is the Infinix Hot 50 Pro. So, meron pa tayong Pro Plus na nasa ibang listahan natin yan. Pero pang-apat is the Infinix Hot 50 Pro 4G. Meron siyang malaking display na 6.78 inches at guess what? Naka-AMOLED display pa tong device na to. Mataas ang resolution, Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Usapang chipset, naka MediaTek Helio G100 po ito. The 50 megapixel main camera and 8 megapixel front-facing camera as well.
Meron siyang dual stereo speakers. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 33 watt fast charging. Siyempre, ang Finiflex din Infinix ito is meron siyang ingress protection at yan ay IP54. So, maganda rin na may protection to sa tubig kahit na entry-level smartphone. 8GB 256 din pala ang kanyang storage at ang kanyang RAM. So, usapang presyo tayo sa Orange app ngayon netong Infinix Hot 50 Pro. So, si Infinix Hot 50 Pro, 8GB 256, makukuha nyo lang to sa Orange app ng 7,230. At there's a possibility na makuha nyo pa to ng mas mababa pag meron kayong voucher. So, siguro nasa 6 Plus na lang. So, sa halagang 6 Plus ngayong March 2025, ang Infinix Hot 50 Pro ay mas pinasulit pa. Unang-una kung bakit sulit itong device na to sa kanyang display. AMOLED display mga ka-J-Vlog sa ganyang price tag is sobrang ganda or advantage niyan sa mga ibang brands. Next is the chipset. Reasonable din naman ang chipset niya. Very snappy rin naman niya na 4G chipset. The MediaTek Helio G100. You can check the GPU, Mali G57. It can handle modern games today like ML, COD, Far Cry 4, and Honor of Kings, and even Genshin Impact. Of course, depende rin sa settings. Maganda rin dito, dual stereo speaker siya. Mataas din naman ang kanyang camera, 50 megapixels mga ka-J-Vlog. The battery is huge din, 5,000 mAh non-removable battery at 33 watt fast charging. So yun nga, sa halagang 6 Plus or 7,000, makakaroon na kayo ng smartphone na naka-AMOLED. Yan din ang habulin nyo sa Infinix Hot 50 Pro is yung AMOLED display niya. Again, bibihira lang po natin makikita yan sa mga brands na ganito ang presyo. At syempre, meron siyang plenty of RAM at plenty of storage. 8GB 256 sa perfect gamitin sa consumers na power hungry sa storage or sa multimedia, and of course sa gaming. Napakadami nyo po malalagay na games dito sa Infinix Hot 50 Pro. Pangatlo sa ating listahan is yung napakasikat, napakamura at sobrang sulit na Infinix Smart 9. So si Infinix Smart 9 ay merong price tag last year na 3,999 for the 3GB 64, pero naglabas din to ng 4GB 128 na available to sa Orange app. So check natin sa Orange app ang Infinix Smart 9. Yung 3GB 64 muna, mas mura siya ngayon, 3,612 nyo na lang siya makukuha, 3,000 pesos. Tapos 0% pa siya, diba? So sobrang mura. Tapos yung 4GB 128 is sobrang mura rin, 4,085 or 4,100 pesos. So again, kaya number 3 sa akin si Infinix Smart 9 is of course yung kanyang napaka-affordable na presyo. Sobrang sulit netong smartphone na to mga ka-J-Vlog. At ito pa maganda, mura na nga siya, maganda pa yung specs na mabibigay niya. So usapang specs tayo dito sa Infinix Smart 9. Malaki rin ang display nito, 6.7 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD+, 720p, and guess what? 3,000 to 4,000 pesos sa price tag, naka 120Hz screen refresh rate pa itong smartphone na to. Since last year is Android 14 with XOS 14, so hindi natin alam kung ma-update pa to sa Android 15, pero nakalagay nga rin sa box, merong promise ang Infinix, I don't know kung Infinix or yung Tecno, na ilang years of fluency sa kanilang devices pag na-update. So yon, pag ganon, there's a possibility na ma-update pa to sa Android 15 or sa XOS 15. Chipset, very basic sa ganitong price tag. MediaTek Helio G81 chipset. Sad to say, the software of this smartphone is Android Go Edition. So, pag naka-Go Edition ka, very limited lang, kumbaga, meron tong certain limitation like sa mga applications, at ang pre-installed na mga apps dito is light version ng Facebook, TikTok. Pero again, hindi ko ginamit yan nung ginagamit ko yung Smart 9. Dina-download ko yung mga full application, yung mga full version ng application, at so far wala namang any problem sa na-experience pag ginagamit natin yung full application, yung full version nila. Again, kung titingnan nyo, ang chipset nito is G81, MediaTek Helio G81. Hindi po mabagal na chipset yan, lalo na sa entry-level smartphone. The Android Go Edition kasi nakadesign yan of course sa mga low-powered chipset na hindi kaya ang basic task like Facebook or TikTok. Kumbaga, ino-offer din nila to sa mas mababang storage, kaya light version. Pero again, meron din namang ino-offer ang Smart 9 ng 128GB na plenty naman na yan when it comes sa mga basic applications.
Camera naman, meron siyang 13 megapixels rear camera and an 8 megapixel front-facing camera. Maganda rin dito sa Infinix Smart 9 is dual stereo speakers na to. Pagdating sa battery, meron itong 5,000 mAh na removable battery and sad to say a 10-watt charging rate. So yun lang medyo hihila dito sa Infinix Smart 9 is yung kanyang charging rate na 10 watts lang po mga ka-J-Vlog. So next, i-share ko sa inyo yung reason kung bakit top 3 ang Infinix Smart 9 sa akin. Unang-una is yung affordability. Napakamura lang netong device na to, 3 to 4,000 pesos. Sulit naman yung specs na ma-offer niya. Pangalawa, display. Napakalaki ng display ng Infinix Smart 9. 120Hz refresh rate pa sa ganyang presyo lang. Pangatlo mga ka-J-Vlog, yung chipset ay hindi naman po mabagal yan. Buti na nga lang kahit na low-end smartphone to, hindi naman super duper low-end chipset yung nilagay nila. Take for example, ang mga low-end chipset is yung mga chipset na may GPU na PowerVR G820 like the MediaTek Helio G36, MediaTek Helio G50 na bagong chipset yan na parang nirebrand lang yan na G36 dahil ang GPU niyan is PowerVR G820. So again, hindi po basura na chipset ang nilagay ni MediaTek dito or ni Infinix. MediaTek Helio G81 chipset sa ganitong murang halaga ay sulit din naman. Next is of course the battery. Malaki yung battery capacity niya, 5,000 mAh na removable battery is yung minimum na talaga na capacity ng battery sa mga ganitong smartphones. Number 2 sa aking listahan is the Infinix Note 40 4G. So, ano siya, below 10,000 pesos, kaya pasok siya sa ating price point. So, si Infinix Note 40 4G ay merong price tag na 9,599 for the 8GB 256 variant mga ka-J-Vlog. And available din naman siya sa Orange app na with certain price din na ganyan na nag-range sa 8,000 pesos. Again, lahat naman ng mga product links sila nasa description box yan. Pero yon 8GB 256 na ma-offer ng Infinix Note 40 4G. And when it comes sa specifications nitong smartphone na to, unang-una, malaki rin yung display niya, 6.78 inches. AMOLED display na meron resolution ng Full HD+, 1080p resolution, at 120Hz refresh rate din itong smartphone na to. So, very premium din yung display nitong Infinix Note 40. So, naka-Android 14 siya with XOS 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99 chipset na merong octa-core CPU na ang clock speed is 2.2 GHz and sa GPU naka-Mali G57 siya. Meron siyang triple rear camera system na merong 108 megapixel main camera. So, to be honest, ang pinaka-the best lang dito na camera is 108 megapixel. Yung dalawang camera nito is useless. Hindi siya ultra-wide, hindi siya macro lens, hindi siya telephoto lens. Sa front-facing camera naman, meron siyang 32 megapixels. Biometrics is face unlock at fingerprint scanner. At ang maganda dito, fingerprint scanner niya ay in-display. Yung speakers niya ay outstanding dual stereo speakers na soundbar ng JBL. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na meron mataas na charging rate na 45 watts. So, ang reason kung bakit nasa listahan ko ang Infinix Note 40, unang-una is yung kanyang display, AMOLED, malaki yung screen at 120Hz. Next, yung kanyang speakers, dual stereo speakers na sound ng JBL. Sa mga hindi nakakaalam, ang JBL ay isang kilalang brand when it comes sa paggawa ng mga magaganda or high quality speakers. So, meron yan dito sa Infinix Note 40, kaya bibigyan kayo nito ng immersive sounds habang naglalaro kayo or nanonood ng movies. Next, yung kanyang charging rate, napakataas din, 45 watts. Kaya yung 5,000 mAh battery capacity na makikita natin dito sa Infinix Note 40, full charge lang yan ng napakabilis mga ka-J-Vlog. And of course, the chipset, hindi po mabagal ang chipset na yan. Mabagal ang chipset na yan, ilang beses ko na na-test yung MediaTek Helio G99. Again, sa kanyang presyo, 10,000. Syempre ngayon 2025 is not a perfect fit na ngayon yan kasi usually may lumalabas na ng mga Dimensity chipset na mas mura pa or same level na 10,000 pesos or 9,000 pesos. Pero again, makukuha nyo na lang to sa Orange Shop, of course, ng below SRP niya, 8,000 or 7,000 pa. Baka makuha na natin itong Infinix Note 40. At ang number 1 sa ating listahan is of course yung bagong labas din at napakagandang Infinix Hot 50 Pro Plus 4G. So, itong smartphone na to ay merong price tag or SRP na 8,499. So, napakamura.
Pro Plus na to, 4G, 8499, 8GB, 256 na. Usapang specs tayo. Specs ito, napaganda ng display, ang laki, 6.78 inches, so almost 6.8 inches. AMOLED display, curve pa itong smartphone na to, Full HD Plus 1080p resolution at 120Hz screen refresh. OS, out of the box, naka Android 14 siya with XOS 14. Sa chipset is MediaTek Helio G100 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU naka Mali G57 siya. Meron siyang triple rear camera system na 50 megapixel main camera at yung front-facing camera niya is 13 megapixels. Dual stereo speaker siya at ang maganda rin dito sa speakers niya is sound by JBL din itong smartphone na to. Dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay in-display din. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 33W fast charging. So, ang reason ko kung bakit top 1 ng Infinix Hot 40 Pro Plus 5G, unang-una dyan of course, sa kanyang presyo. Again, ang presyo niya lang pala sa Orange app, hindi ko nasabi sa inyo, is 8K o 8.2. Makukuha nyo pa to pag may voucher kayo. Makukuha nyo na lang ng 7 Plus ang Infinix Hot 50 Pro Plus 4G na 8GB 256 na sa halagang 7 Plus. Unang-una, kung bakit top 1 niya sa akin, affordability. Mas bagsak na ang presyo na itong device na to. Display, curved display, AMOLED, 120Hz, napagandang mga combination yan. Next, chipset. Yung chipset niya, hindi po yan mabagal na 4G. It can play games, it can handle day-to-day tasks, multitasking dahil mataas din naman ang kanyang RAM. So again, hindi po mabagal naman ang chipset na nilagay ni Infinix dito sa Hot 50 Pro Plus 5G. Next sa speakers, niya ay dual stereo speakers, support pa ng JBL. Support pa ng JBL. So yun mga ka-J-Vlog, yung top 5 Infinix smartphones ko ngayong early 2025. So sana nakatulong to sa inyong buying decision kung bibili kayo ng Infinix smartphone today, lalo na sale po sa Orange app and of course sa TikTok. Bagsak presyo na sila, at kung interested nyo sa mga units na to, ilalagay ko po lahat ng link sila sa description box. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog, i-add to cart nyo na. Habang sale pa, ang laki po na makukuha yung mga discounts dito sa mga smartphones na to.